Welcome po mga kakuya, ko lingkod Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya, nagbabalik no. So napakaganda ating topic natin for today po mga kakuya no. So ating tinapik na ang buhay ni San Agustin na dating mga masasamang tao at nagbalik loob na sa Diyos po mga kakuya no. So wag natin husgahan ng mga taong masasama po mga kakuya, lalo na po na nangyayari ngayon sa panahon nito no. So lalo po sa mga nawawala ng mga sabongiros no, sa war of drugs no, dapat pagkos ipanalangin natin sila no mga kakuya, dahil sila din ay biktima po mga kakuya. So katulad lang din po mga kakuya sa ating mga santo ngayon na ating ipaliwanag natin ngayon no, katulad na lamang ni San Apostol Pablo no. So si Saint Paul po mga kakuya no, dating manguusig sa inang simbahan. So dahil sa kaloob ng Diyos at grasya ng Diyos at habag at naging apostol pa siya ng ating Panginoong Hesukristo po mga kakuya. So ito ang mga kwento ng buhay ng ating mahal na San Apostol Pablo po mga kakuya at mga ating mga santo no. So dito ang kwento ng buhay ni Apostol San Pablo po mga kakuya no. Ito po, sino si Apostol San Pablo po mga kakuya, kung hindi nakakaalam sa mga buhay ni Apostol San Pablo? Pangalan niya noon ay si Saul no. Pangalan niya si Saul sa lugar ng kapanganakan. Dito pinanganak siya sa Tarsus no, sa Asia Minor, ngayon ay Turkey no. So sa edukasyon no, anong edukasyon ni San Pablo? Ito talaga magugulat kayo, mahusay na tagapagturo ng batas ng mga Hudyo, disipulo ni Gamaliel no, isang kilalang rabbi no, talagang isang kilalang rabbi. So ang pang-apat, ang relihiyon niya mahigpit na Hudyo na tagasunod ng batas ni Moises no. Siya ang tagasunod din ng batas ni Moises po mga kakuya, si San Pablo no. So ito yung kanyang buhay po mga kakuya no. So dating kaaway ng mga Kristiyano no, si San Pablo, kung di nyo alam, siya talaga ang kaaway ng mga unang Kristiyano. Bilang si Saul ay siya ay isang tagapag-usig ng mga Kristiyano no, na naroon siya sa pagkamatay ni San Esteban. Naroon daw si San Pablo nung namatay si Esteban, ang unang martir no. So ang unang martir natin po mga kakuya, si Saint Esteban, sa Gawa 7 verse 58 hanggang 60 no. Inapurbahan niya ang pagpatay sa mga Kristiyano. So ibig sabihin ipinapurbahan niya no. Naglakbay siya patungong Damascus para hulihin at ipabilanggo ang mga alagad ni Jesus. So yan po ang kwento sa likod ng ating talagang manguusig no, si San Pablo po mga kakuya. Grabe no, nandun siya ng time na yun na pinatay si Saint Esteban, ang unang martir ng ating inang simbahan. Ikatlo, dramatikong pagbabagong loob no. Ito yung dramatikong pagbabagong loob po mga kakuya. Habang nasa daan patungong Damascus, saan natin mabasa sa Gawa 9 verse 3 hanggang 6, isang liwanag mula sa langit no ang sumilaw sa kanya at narinig niya si Jesus no. Ibig sabihin, tiknot po mga, si Jesus ang kanyang narinig no. Talagang hindi katulad nung mga ngayon na si Apollo Kibuloy nagpakilala na appointed son no. So may narinig doon siya, pero kakaiba yung rinig niya, baka fallen angel yun no. So ito talaga narinig niya mismo si Jesus no, at nabulag po siya mga kakuya. Saul, sabi ni Jesus, at may narinig talaga sa Saul, Saul, bakit mo ako inuusig no? So sino ka, Panginoon? Sabi ni Apostol Pablo no, sino ka, Panginoon? Ako si Jesus na iyong inuusig no. So therefore po mga alagad ang inuusig niya. Bakit si Jesus ang kanyang inuusig? Si Jesus ay nasa langit na. So ibig sabihin, ang mga alagad na kung tayo man ang mga alagad ni Kristo, ang inuusig ng mga tao, unang inuusig talaga, walang iba kundi si Kristo no. Siya nabulag sa loob ng 3 araw. Tikmutan, nabulag sa 3 araw. Hindi katulad ng iba dyan na 3 araw daw na hindi kumakain ay nagpakilala sugo na. Pero ito 3 araw na bulag no, si Apostol San Pablo no mga kakuya no. So talagang ito yung kinahatnan niya nung na-encounter niya si Jesus sa Damascus po mga kakuya no, nung nasalubong niya narinig niya ang boses ni Kristo no. So siya ay nabulag sa loob ng 3 araw at pinuntahan siya ni Ananias. Si Ananias, pinuntahan siya, isang Kristiyano, at ipinanalangin siya. Nabinyagan si Saul at muli siyang nakakita
at mula noon siya ay naging Pablo, ang apostol ng mga hintil. So napakagandang kwento ng sa likod ng apostol San Pablo po mga kakuya, na talaga grabe, no? Grabe pagkapag ang Diyos na ang gumalaw sa ating buhay, na wala talagang imposible ang lahat po mga kakuya. No, dapat lang maging bukas lang talaga tayo sa ating puso at isipan na talagang hanapin natin kung naghahanap man tayo ng katotohanan, lalo na po sa mga anti-Catholics, no? So ito na yung time na pag-aralan ng gusto, kasi hindi pa huli ang lahat. So ang pang-apat, buhay ni San Pablo bilang apostol, dito na. So ito'y apostol na siya dito. Ibig sabihin na binyaga na siya po mga kakuya. So naglalakbay siya sa maraming lugar upang ipangaral si Kristo sa Asia Minor, Macedonia at Roma. So napalawak yung napunta niya po mga kakuya. No, ikalawa, sumulat sa 14, no, 14 na liham sa bagong tipan, Romans, Corinthians, Galatians at iba pa. Dumaan sa maraming pagsubok, binugbog, ikinulong, lumubog sa dagat, gutom at pagtataksil. No? So yan po ang kanyang buhay bilang apostol ni Kristo, si Apostol San Pablo po mga kakuya. Pagkamatay, ano yung pagkamatay niya po mga kuya? Dito nakarumal-dumal. Pinugutan siya ng ulo sa Roma noong mga 67 AD sa panahon ng Emperor Nero. No? So ikalawa, dahil siya ay Roma citizens, hindi siya ipinako kundi pinugutan. No? So pinugutan daw siya ng ulo. So grabe po mga kakuya, no? Na talagang grabe yung talagang ang kanyang kamatayan, no? So bakit siya naging santo? Si San Pablo ay patunay na kahit gaano kasama ang kanakaraan ng isang tao, ay may pag-asa sa Diyos. Ang kanyang pananampalataya mismo, ang pagtuturo, ay naging pundasyon ng simbahan, no? So grabe, no? Paano naging santo si San Pablo daw? Dahil sa kanyang tunay na pagbabalik loob. So tayo ay tunay na pagbabalik loob, no, sa Diyos. Si Saul na dating tagapag-usig ng mga Kristiyano ay tunay na nagbalik loob sa Diyos. Sa daan ng Damascus, nakilala niya si Jesus at tinalikuran ang kanyang makasalanang buhay. Ang pagbabagong ito ay hindi panlabas lamang kundi mula sa puso, kaya naging isa siyang modelo ng awa ng Diyos. So dito isang modelo ng awa ng Diyos. Grabe, no, mga kaguya, na talagang grabe, no, itong modelo siya, ang modelo ng awa ng Diyos. Grabe, no, tagapatay, taga-usig, no, grabe. Kumbaga kriminal ito na talagang gusto niya patayin lahat talaga ang tagasunod ni Kristo, no, dahil sa habag ng Diyos po mga kakuya at awa. Dito natin makilalan kung kaano kalawak ang pag-ibig ng Diyos para sa mga taong makasalanan. Kaya hindi natin sila pwede husgahan po mga kakuya, bagkus ipanalangin natin sila, no? So ikalawa, dahil naging masigasig siyang mangangaral kahit sa gitna ng pagdurusa. Matapos ang kanyang pagbabalik loob, naglalakbay siya sa maraming lugar para ipangaral ang Ebanghelyo. Kalawa, itinatag ang maraming simbahan. Ikatlo, sumulat ng maraming liham na naging bahagi ng bagong tipan. So ang pang-apat, tiniis ang gutom, kulungan, palo at pagtataksi para sa pangalan ni Kristo. So grabe ang kanyang dinanas po mga kakuya, no? Ang kanyang pagtitiis alang-alang sa pananampalataya ay tanda ng kanyang kabanalan, no? Grabe, no, ang ating paghihirap, yung ating paghihirap natin ngayon po mga kakuya. Wala po yan sa parang pindot, parang tuldok lang yan kay San Pablo sa lahat ng ating mga apostol. Grabe, no? Grabe ang kanilang paghihirap ng mga time na yon, na hindi katulad natin sa panahon natin ngayon na talagang open na at talagang wala na. Pero ngayon, dati, grabe mga kakuya, bago ka maging Kristiyano, talagang marami pang padadaanan mo dahil marami ang uusig at pabagsakin at patayin ang mga unang Kristiyano po mga kakuya. Dito natin malalaman na talagang lumalaganap ang Kristyanismo sa buong daigdig dahil ito sa mga unang mga Kristiyano nating pinatay alang-alang sa ating pananampalatayang Kristiyano. Ang ikatlo, dahil naging haligi siya ng simbahan, naging haligi si San Pablo po mga ko. Ang dalawang haligi natin inasimbahan, si Apostol San Pedro at si Apostol San Pablo, dalawa yan. Tinatawag siyang apostol na mga hintil, no? Siya ang tinatawag ng apostol na mga hintil, hindi Hudyo, sa mga hintil. Malalim ang kanyang kaalaman sa pananampalataya, kaya hanggang ngayon ginagamit pa rin ng simbahan ang kanyang mga sulat sa misa
at aral, no? So grabe, no? Talagang kung balikan yung ang ating umpisa kanina mga kuya, kung anong pinag-aral talaga itong si Apostol San Pablo, may pinag-aralan talaga ito po mga kuya nung that time na yun siya pa ay mang-uusig, no? Ikatlo, pinatutuhanan niya si Kristo hanggang sa kamatayan. Grabe, no? So grabe, hanggang kamatayan po mga kuya, pinapatunayan niya talaga hanggang kamatayan. Ang pang-apat, dahil siya ay namatay bilang martir, no? So pinugutan siya ng ulo sa Roma dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Ang martilyo, no, ay isang pinakamataas na pagpapahayag ng kabanalan, no? So ang talagang napaka-banal, no? Grabe yung mga dinaanan natin ng mga sinauna nating mga apostol po mga kuya, ng mga unang Kristiyano po mga kuya. So panglima, paano siyang naging santo sa simbahan? Hindi siya na-canonize tulad ng mga modernong santo ngayon dahil canonization process ay nagsimula lamang ilang siglo matapos, no? Kalawang, ngunit mula sa simula pa lang ay kilala na siya ng unang simbahan bilang isang santo at apostol, no? So ikatlo, ginugunita siya ng buong simbahan tuwing Hunyo 29 kasama si San Pedro. Kaya nga nag-celebrate tayo, no? Kailan lang, no, ng 29 na celebrate natin ng dalawang haligi ng ating inang simbahan, no, si San Pedro at si San Pablo po mga kakuya. Kaya nga naging santo si San Pablo, hindi dahil sa pagiging perpekto niya sa simula, kundi dahil tinanggap niya ang biyaya ng Diyos. Ikalawa, nagbago ang buhay. Ang ikatlo, buong tapang siyang naglingkod hanggang dulo. So grabe po mga kakuya, no? kaya tayong lahat ay may chance talaga, kahit gaano pa tayo kasama, may chance tayo na maglingkod sa Diyos at may chance tayo na maging mapabanal, no? May chance tayo na maging santo. Basta lang sundin natin ang kalooban ng Diyos hanggang kamatayan. Dapat mayroon din tayong gagawin katulad ng mga apostol, hindi lang nagbalik loob po mga kakuya, at talagang pinapatunayan pa niya sa kanyang mga gawa hanggang sa kanyang kamatayan. Ano sabi ng mga sa ating inang simbahan? Abot dito po nga sa Catholic Catechism, the Catholic Church po mga kuya, ang mga tungkol sa pagiging santo, no? So dito, una, lahat ay tinatawag sa kabanalan. Meron po yan, utos po talaga yan po mga kuya ng ating Panginoon, no? So ayon dito sa Catechism, the Catholic Church, paragraph 2013, so ito po ang ating mababasa. Ang lahat ng tapat, anuman ang kanilang estado o kalagayan, ay tinatawag ng Panginoon sa gaganapan ng Kristiyanong buhay at sa ganap na pag-ibig. So grabe po mga kakuya, no? So ayun po yan sa ating Catechism po mga katulad ni San Pablo, kahit gaano kasama ang nakaraan, kapag tumugon ka sa biyaya ng Diyos, tinatawag ka rin sa kabanalan. So grabe, ang paghihirap pala mga kakuya, hindi yung wag yung ismulin ang ating paghihirap. Yan din ay nagpabanal din sa ating sarili, ang ating mga paghihirap, pagsubok sa buhay. Basta lagyan lang natin ng Kristo, kasi marami ang mga pagsubok dumaraan ngayon. Wala namang sa state of grace na maraming dumadaan ngayon sa pagsubok na meron naman sa mortal sin. Hindi po yan sa Diyos. Dapat nasa state of grace po tayo na dumadaan tayo sa pagsubok. Ibig sabihin, inaalay natin ng mga pagsubok doon sa Diyos po mga kakuya, para magbunga ng kabanalan, no? So talagang yan po ang napaka-importante, ang ating mga sapiring, no? Kaya nga meron ako pray, disciple and sapiring. Yan ang lagi kong inilagay sa aking YouTube channel, sa ating mga comment section, no? Sa ating sinasama ko talaga yan sa ating thumbnail, no? So pray, no? Hashtag pray, disciple and suffering. Ikalawa, kabanalan ay bunga ng pagbabalik loob. So ano daw ang kabanalan daw ay bunga ng pagbabalik loob ayon sa Catechism, the Catholic Church, paragraph 1427. Ito po ang ating mababasa. Ang panawagan ni Kristo sa pagbabalik loob ay patuloy na umuugong sa buhay ng mga Kristiyano. Ang pagbabalik loob ay unang gawain ng biyaya ng Diyos na pumupukaw sa tao, no? So grabe, so eksaktong nangyayari kay San Pablo sa daan ng Damascus. Tinawag siya ni Jesus at siya tumugon sa biyaya. Iyon ang simula ng kanyang
kabanalan, no? Grabe, no? Isang tawag lang, tumugon talaga. Ikaw pa naman, nabulag eh. Di ba? Napakaganda talagang, napakaganda yung, at nung nabinyagan na siya, nawala ang kanyang bulag. Grabe talaga, ng grabing mga himala po nangyayari po mga kakuya. No, grabe. Kapag ang Diyos nang gumalaw sa ating buhay talaga, tsak na 100% na talagang successful talaga ang lahat po mga kakuya. Kaya palagi lang tayo po mga kakuya na manalangin, no? At grabe, kailangan ito natin ang ating buhay sa Diyos. Kaya itong talagang kahit hirap na, puyat, no? Nandito tayo, kahit walang manood sa ating channel po mga kuya, okay lang yan. Dahil hindi naman tao ang ating pinaglingkuran, kundi ang Diyos, no? So sa lahat ng mga gumagawa ng content, walang nanonood, okay lang yan, no? At isa, dalawa, okay lang yan po mga kakuya, no? So ang importante dito ay hindi naman sa tao tayo naglilingkod, kundi sa Diyos. Ibig sabihin, nagtanim lang tayo. Bahala na ang Diyos dyan kung ano ang dapat niyang gawin. Pero itong mga ginawa natin ay para sa Diyos, no? Ikatlo, ang mga martir ay mga santo, no? Ibig sabihin, ang mga martir ay martir ay mga santo po yan mga kakuya. Ayon po, anong turo sa ating inasimbahan? Ayon po sa ating Catechism, the Catholic Church, paragraph 2473. Ang martir ay yaong nagbibigay ng saksi kay Kristo hanggang sa kamatayan. Yan po mga kakuya. Si San Pablo ay martir. Pinugutan siya sa Roma dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya kinikilala siya ng simbahan bilang santo at saksi ng katotohanan. So talaga pinatutuhanan talaga ng ating isa sa mga alagad ni Kristo na talagang grabe, no? At pinapatunayan niya hanggang kamatayan po mga kakuya, no? Grabe ang pagmamahal ng ating mga apostol kay Kristo, no? So pangapat, ang simbahan ay may kapangyarihan kilalanin ang mga santo. Kaya nga ayon sa 1 Timothy 3 verse 15 po mga kwens, ang saliga na siyang suhay ng katotohanan, walang iba kundi ang ating inang simbahan. Ayon sa Catechism of the Catholic Church 828, sa pamagitan ng coronation ng ilan sa mga tapat, ang simbahan ay nagpapakita ng kapangyarihan ng Espiritu ng kabanalan na nasa kanya. Kaya nga ang simbahan may authority. Kung nakikita mo mga simbahan ngayon, wala taong authority kahit kusing yan, no? Kahit tuldok, walang authority yan mga yan, no? Kaya napakarami ng sikta ngayon nagtayuan na sa buong Pilipinas, pero kahit isa, wala silang mga santo. Pero ang ating inang simbahan, napakarami ng ating mga santo. Ibig sabihin lang nito na talaga nasa Catholic Church ang tunay na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Nasa Catholic Church na iglesia tatag ng ating Panginoon na binigyan ng authority sa pamagitan ng kanyang mga apostol, no? Si San Pablo bilang isa sa mga unang apostol at martir ay natural na kinikilala bilang santo bago pa man magkaroon ng formal na proseso ng coronation, no? So talagang ayon sa katekismo, si San Pablo ay naging santo dahil tumugon siya sa panawagan ng Diyos, no? Ikalawa, tunay siyang nagbalik loob, no? Ikatlo, nabuhay sa pananampalataya at sakripisyo. Ang pang-apat, namatay bilang saksi, martir para kay Kristo, no? So talagang napakaganda po mga kakuya. So ang topic kasi na ito, sunod-sunod natin mga kakuya, ang topic natin, so una kung tinapik ito si San Agustin, mga santo na naging dating makasalanan. So i-anhay natin ito sunod-sunod, no? Mag-research pa tayo kung sino yung mga dating makasalanan at naging santo para hindi tayo maligaw at mapulutan din natin ng inspirasyon po mga kakuya about sa ating pananampalataya o Catholic faith, no? So para madagdagan ang ating para mag-iinit pa, mag-aalab ang ating Catholic faith po mga kakuya, no? Tandaan natin, cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, and sacramentals po mga kakuya. So wag natin baliwalain yan, no? Dapat nasa cares tayo ng estado po mga kakuya. Ayon sa mga santo, wag daw tayo matulog sa isang gabi na mayroon tayong mortal sin po mga kakuya. Kaya nga ingatan ang ating mga sarili, lalo na po sa ating kaluluwa, no? So balay mo, ang pagtulog natin, kung may mortal sin, hindi na tayo magising po mga kakuya. Delikado po yan. Kaya matulog tayo sa gabi na walang mortal sin. Kaya delikado kapag may mortal sin tayo mga kakuya, no? Tandaan natin, no, na i-upload ko pa lang yung grave sin and mortal sin, no? So, magkaparehas lang pero may magkaiba sila ng ano po mga kakuya, ng dahilan, no? O ang konteksto, no? So parehas sila kasalanan pero magkaiba sila. Pang grave sin mapunta lang maging mortal sin, no? So kung alam mo yung tatlo na paraan na alam mo na mali, no? So ginawa mo ayon sa yung
kagustuhan, yan ay papasok sa maging mortal sin na alam mo katulad ng hindi pagsimba, alam mo makasalanan at may full knowledge ka na may alam mo ang turo ng simbahan at sinadya mo talaga hindi ka nagsimba, dyan papasok ang mortal sin. Kaya meron tayong upload ng grave sin and mortal sin, magkaiba ba? No? So, napakaganda ating story ng buhay ng mga santo po mga kuya, na naging dating masama at naging santo na, no? So grabe na napupulutan natin ng inspirasyon sa ating buhay, no? Pwede natin i-apply sa ating sarili o sa ating pamilya po mga kakuya. So muli, maraming salamat at God bless po sa ating mga kakuya, no? Like and share po mga kakuya, no? So ano natin sa ating mga kaibigan, lalo na po sa ating mga kaibigan na puro makamundo, maraming addiction. So ito pwede nyo ipasa itong buhay ni San Pablo po mga kakuya para mapulutan nila ng aral na kung gaano kasama ay may chance na maging alagad ni Kristo, may chance na magbagong buhay sa pamagitan ng awa at grasya at habag ng Diyos po mga kakuya. So muli, maraming salamat at God bless po sa atin po mga kakuya, in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So ingat po tayo palagi po mga kakuya. Pro Dio et Iglesia po mga kakuya. God bless at maraming salamat.